investigation sa Ayun, task force. on EJK. So kapag ka ito'y nagsimula kung pwede na bang alisin ng Quadcom yung issue ng EJK sa kanilang mga issue na pinag-uusapan at ipaubaya na po sa sa prosecutor ang ating bansa? Dapat nga, yan na lang ang gawin nila para makaiwas na sila sa kahihiyan dyan eh. Opo. Alam ko, hindi na nila alam paano nila ihinto yan eh. Pero Wala alam bang ko, exit plan yan? alam ko na sa puso nila Opo. ay talagang nakasiksik yung pagnanasa na ihinto na yan. Ganun ho ba? Ngayon, dahil siguro ay yung political pull-out ang kanilang iniisip, ay hindi nila mahinto ng ganun. Opo. Sapagkat iniisip na naman nila, kapag huminto tayo ng ganyang kagad, baka na naman tayo ang mapahiya dyan. Para ngayon maiwasan natin yung ganong klaseng kalagayan, gamitin na nila yung task force na ginawa ng DOJ. Opo. Sapagkat yan naman talaga ang nararapat. Oho. Ang DOJ ang pinakapatnubay ng National Prosecution Service. Opo. At nakita nila yung maaring kawastuhan na dahil nga nagdala ng maraming ingay yung Quadcom na yan, ay saluhin na lamang nila. Sila talagang merong mandato niyan. Aha. Oho. Kung ako ang Quadcom, at ako'y minumungkahi ko na sa kanila ito, Opo. gamitin na ninyo yan. Mas magandang meron kayong parang justification at mahinto na yan kagad. Maiwasan na po ninyo ang marami pang kahihiyan na abutin po ng Quadcom. So kumbaga, pinakamabuting... Ito, may pagmamalasakit na itong pananalita natin dyan. Totoo po, totoo. Walang bahid ng panlilibak ito. Kung hindi dahil sa ang Quadcom, may parte na rin ng House of Representatives na nandyan din naman ako. Opo. Kasi kahit wala ako doon, parang ako'y napapahiya din dyan eh. Oho. Siyempre, makakasamahan Hindi mo niyo rin po sa maiaalis sa kamera akin ko. yun, sapagkat lalong-lalo na may mga abogado rin naman, hindi man lang sila tumayo na para sila mismo ang pumigil doon sa mga aksyon na hindi na dapat na gawin naman. Opo. Bilang miyembro ng Quadcom. Lalong-lalo na doon sa pamamaraan ng pagtatanong, yun lamang mekanismo at saka proseso, questionable na yun eh. Oho. Dapat sana nagtalo-talo na muna sila kung itutuloy yun o hindi. Oho. Ngayon, nandito na yung task force. Isang mabuting kaparaanan na yan at dahilan para sa kanila para po itigil na ninyo. Oho. Nako. Ngayon ata, parang ipinupush pa yata ng ilang mga mambabatas kong yung nabanggit ng dating Pangulo na waiver. Parang sinasamantala na yung pagkakataon sapagkat under oath naman daw ang Pangulo. Nung sabihin niya yun, dapat ituloy na raw niya ang pagbibigay ng waiver para Kaya sa nga, kanyang mga bank binabasa na accounts. natin itong mga jurisprudence dyan eh. Baka sakali, sa kaloob-looban ng kanilang mga puso, ay maramdaman nila yung konting kirot na mga sinasabi natin. Okay. Halimbawa, Oo. dito sinasabi nating Bengson, Aha. Oo. yung Bengson versus Senate, ay nag-cite pa siya ng kaparehong jurisprudence. Sinite niya yung John T. Watkins versus United States. Ano? Opo, sa Amerika. Na sinasabi rito, para lang malaman nila na dapat tumigil na sila eh. Nililiwanag natin na wala na po sa mandato ninyo ang ginagawa ninyo. Ito sinasabi. But broad as this power of inquiry, very broad, it is not unlimited. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the function of Congress. Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. So sinasabi niya rito eh. These are functions of the executive and judicial departments of government. Opo. Ito, letra por letra ang sinasabi na. No inquiry is an end in itself. Opo. O yun, maliwanag yun. It must be related to and in furtherance of a legitimate task of Congress. Oho. So wala kang, hindi mo ma-justify na parang ito'y objective. It is not a means. Yung means hindi end in itself eh. Opo. Ang liwanag nito eh. Investigations conducted solely for the personal aggrandizement of the investigators or to punish those investigated are indefensible.
Kasi ang mangyayari nito, personal aggrandizement na lang eh. Ang sinasabi, these are functions of the executive and judicial departments of government. Yung trial agency, ito yung court. Yung prosecutor, DOJ. ito yung executive, DOJ. Personal aggrandizement na lang eh. Ang sinasabi, these are functions of the executive and judicial departments of government. Yung trial agency, ito yung court. Yung prosecutor, DOJ. ito yung executive, DOJ. So, paano mo? Oh, meron pa, sinight pa niya yung Barenblatt versus United States. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, sabi niya, yun lang ang gawain mo eh. Either to legislate or to appropriate, it cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. Hindi pwedeng tumawid ng bako. Anong parte nitong mga binabasa natin ang mahirap intindihin ng kahit sino doon sa mga miyembro ng Quadcom? Lalong-lalo na siguro doon sa namiminuno ng Quadcom. Lacking the judicial power given to the judiciary, tingnan mo ha, lacking the judicial power given to the judiciary, it cannot inquire into matters that are exclusively the concern of the judiciary. May kakulangan talaga ko, ano, sapagkat hukuman lang talaga ang nakatutubo. Hukuman lang. Hukuman lang talaga. Nagpo-prosecute ka. Sabi niya, neither can it supplant the executive in what exclusively belongs to the executive. Ano yun? National Prosecution Service. Ay, anong gagawin natin sa mga... Malinaw na eh. No? Nililinaw lang natin. Sabi pa niya, the mere semblance of legislative purpose, kahit nakapagpalito ko kunwari, would not justify an inquiry in the face of the Bill of Rights. So hindi pa rin Palagi mong magagamit. binabalanse yun eh. The critical element is the existence of and the weight to be ascribed to the interest of Congress in demanding disclosure from an unwilling witness. So pakikita mo, yung bang interest, yung weight nung purpose at saka yung interest, balansihin mo doon sa napakalawak na karapatan ng Bill of Rights. Ito yung balancing. We cannot simply assume, sabi niya, however, that every congressional investigation is justified by a public need that overbalances any private rights affected. So, hindi ka pwedeng sasabihin mo na lang, hindi po, meron pong public need eh. Hindi ganun. Because you have to balance it with private rights affected. To do so, sabi niya, pag pinilit mo yan, Pag ginawa mo pa yan, pag ginawa mo, would be to abdicate the responsibility placed by the Constitution upon the judiciary to ensure that the Congress does not unjustifiably encroach. Encroach. Sa judiciary yan eh. Huwag kang tatawid dyan. Huwag mo sinasaklaw mo na. To encroach upon individual's right to privacy nor abridges liberty, speech, press, religion, or assembly. Ito yung pinoproteksyonan sa saligang batas. Ito yung naka-enshrine sa Bill of Rights. Hindi mo basta-basta matitinag yan, Jem. O yan. Nangingibabaw pa naman dapat sa lahat yung ating Bill of Rights. Ayun. Kung halimbawa nandun ako, sinabi ko itong mga ito, paano mga ngatwiran yung mga yon? Ayun nga. Hihinto na lang kayo. Baka lalo kayo mapahiya. Maging apply in order to terminate the proceedings of the Quadcom. Ayan. Nakapag-English pa tayo ng tuloy, Jen. Oo nga po,